Pananambahan sa langit. Pagkatapos kong masaksihan ang mga bagay na ito, nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto, at muli kong narinig ang tinig na parang tunog ng isang trumpeta na ang sabi sa akin, "Umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo kung ano pang mga mangyayari pagkatapos nito." At agad akong napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu. At nakita ko sa langit ang isang trono at ang isang nakaupo roon. Ang anyo niya'y maningning na parang mahalagang batong jasper at kornalina. May isang bagharing nagniningning na parang esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid naman dito ang 24 pang trono na sa bawat isa'y may nakaupong isang pinuno na nakadamit ng puti at may koronang ginto sa ulo. Mula sa trono ay gumuguhit ang kidlat kasabay ng mga ugong at mga kulog. Sa harap ng trono ay may 7 nagniningas na sulo. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono ay may tila dagat na salamin na sinlinaw ng kristal. Sa 4 na panig ng trono ay may 4 na buhay na nilalang, na punong-puno ng mga mata sa kanilang harap at likod. Ang unang buhay na nilalang ay katulad ng leon. Katulad naman ng baka ang pangalawa, kamukha ng tao ang pangatlo, at katulad naman ng agilang lumilipad ang pang-4. Ang bawat isa ay may 6 na pakpak at punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit araw at gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ng nakaraan ng kasalukuyan at siyang darating, tuwing umaawit ng papuri, parangal at pasasalamat ang 4 na buhay na nilalang sa nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman. Ang 24 na pinuno naman ay nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon. Ang nabubuhay magpakailanman. Iniaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabi, "Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan sila'y nilalang mo at pinapanatili." Ang kasulatan at ang kordero. Nakita ko sa kanyang kanang kamay nang nakaupo sa trono ang isang kasulatan na may sulat ang loob at labas, at sinarhan ng 7 selyo. At nakita ko rin ang isang makapangyarihang anghel na nagtanong ng malakas, "Sino ang karapat-dapat na mag-alis sa mga selyo at magbukas sa kasulatan?" Ngunit wala ni isa man, maging sa langit, maging sa lupa o sa ilalim ng lupa, na makapagbukas o makatingin sa nilalaman niyon. Buong kapaitan akong umiyak dahil walang natagpo ang karapat-dapat na magbukas at tumingin na sa nilalaman niyon. Ngunit sinabi sa akin ng isa sa mga pinuno, "Huwag kang umiyak, tingnan mo, ang leon mula sa lipi ni Huda, ang anak ni David, ang siyang nagtagumpay at may karapatang mag-alis sa 7 selyo at magbukas sa kasulatang nakarolyo." Pagkatapos nakita ko sa pagitan ng mga pinuno at ng tronong napapaligiran ng 4 na buhay na nilalang ang isang korderong nakatayo na parang pinatay na. Ito'y may 7 sungay at 7 mata
na siyang 7 espiritu ng Diyos na ipinapadala sa buong sanlibutan. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatan sa kanyang kamay. Nang nakaupo sa trono, nang ito'y kunin niya, pagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na pinuno. Bawat isa'y may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga pinalangin ng mga banal. Inaawit nila ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatan at sumira sa mga selyo niyon, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos. Mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa, ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos. At sila'y maghahari sa lupa. Tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng milyon-milyon at libu-libong anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa 4 na buhay na nilalang at sa mga pinuno. Umaawit sila ng malakas. Ang korderong pinatay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, parangal, papuri, at paggalang. At narinig kong umaawit ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat. Lahat ng mga naroroon. Ibigay sa nakaupo sa trono at sa kordero ang papuri at karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. At sumagot ang 4 na nilalang na buhay. Amen. At nagpatira pa ang mga pinuno at nagsisamba. Ang mga selyo. Nakita kong inalis ng kordero ang una sa 7 selyo at narinig kong kasing lakas ng kulog na sinabi ng isa sa 4 na buhay na nilalang. Halika! At nakita ko isang kabayong puti na ang nakasakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya'y umalis upang patuloy na manakop. Inalis ng kordero ang 2 selyo at narinig kong sinabi ng 2 buhay na nilalang, halika! Isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. Inalis ng kordero ang 3 selyo at narinig kong sinabi ng 3 buhay na nilalang, halika! Isang kabayong itim ang nakita ko at may hawak na timbangan ang nakasakay dito. May narinig akong parang isang tinig na nagmumula sa kinaroroonan ng 4 na buhay na nilalang, na nagsabi, isang tangkal na trigo lamang ang mabibili ng sweldo sa mga maghapong trabaho at 3 takal na harina lamang ang mabibili sa ganoon ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng olibo at ang alak. Inalis ng kordero ang 4 na selyo at narinig kong sinabi ng 4 na buhay na nilalang, halika! At ang nakita ko na may isang kabayong may maputlang kulay. Ang pangalan ng nakasakay dito ay Kamatayan. At kasunod niya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa 4 na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, taggutom, salot, at mababangis na hayop. Inalis ng kordero ang 5 selyo at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa matapat na pagsaksi nila rito. Ubos lakas silang sumigaw, O Panginoong makapangyarihang banal at tapat, huwag na po ninyong patagalin ang paghatol at pagpaparusa sa mga taong pumatay sa amin.
Binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Kristo, napapatayin ding tulad nila. At inalis ng kordero ang pang-anim na selyo. Lumindol ng malakas ang araw, ay nangitim na parang damit na panluksa at ang buwan ay naging kasimpulan ng dugo. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin, parang mga bubot na bunga ng igos kapag binabayo ng malakas na hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga pulo. Nagtayo sa mga yungib na bato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan, at lahat ng tao, alipin man o malaya. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, tabunan ninyo kami para makubli kami sa mukha ng nakaupo sa trono at makaiwas sa puot ng kordero sapagkat dumating na ang malagim na araw ng pagbubuhos nila ng kanilang puot at sino ang makakatagal. Ang 144,000 na tinatakan sa Israel. Pagkatapos nito, may nakita naman akong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang 4 na hangin upang huwag munang umihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. At nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ng lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa natin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan. 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. 12,000 mula sa bawat lipi ng Israel. Juda, Reuben, Gad, Aser, Neftali, Manases, Simeon, Levi, Isakar, Zebulon, Jose, at Benjamin, ang mga nagtagumpay mula sa lahat ng bansa. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sinasabi nilang, malakas! Ang kaligtasan ay nagmumula sa kordero at sa ating Diyos nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, gayon din ang mga pinuno at ang 4 na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Sinasabi nila, Amen, sa ating Diyos ang papuri, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at lakas magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa mga pinuno, sino ang mga taong nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Ginoo, kayo po ang nakakaalam, ang sagot ko. Ang sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa gitna ng matinding kapighatian. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya sa templo, araw at gabi. At ang nakaupo sa trono, ang siyang kukupkup sa kanila. Hindi na sila magugutom, ni mauuhaw man. Hindi na rin sila mabibilad sa araw, ni mapapaso ng anumang matinding init, sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y gagabayan niya
sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahiri ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Ang ikapitong selyo. Nang alisin ng kordero ang ikapitong selyo, naghari sa langit ang katahimikan sa loob ng halos kalahating oras. Pagkatapos nito'y nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng trumpeta ang bawat isa sa kanila. Dumating ang isang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo naman sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na sa harap ng trono. Kalakip ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Mula sa kamay ng anghel ay unti-unting tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso. Kalakip ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos, ang anghel ay kumuha ng mga baga mula sa dambana. Inilagay sa sunugan ng insenso at inihagi sa lupa at biglang kumulog, nagkaingay, kumidlat at lumindol. Ang 7 trumpeta. At humanda ang 7 anghel upang hipan ang kanilang trumpeta. Hinipa ng unang anghel ang kanyang trumpeta at umulan ng yelo at apoy na may kahalong dugo. Nasunog ang 2 bahagi ng lupa, ang 2 bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Hinipan ng 2 anghel ang kanyang trumpeta at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang 2 bahagi ng dagat. Namatay ang 2 bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasak ang 2 bahagi ng mga sasakyang dagat. Hinipa ng 2 anghel ang kanyang trumpeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo at bumagsak sa 2 bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang bituin ay tinatawag na kapaitan. Pumait ang 2 bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Hinipan ng 4 na anghel ang kanyang trumpeta at napinsala ang 2 bahagi ng araw, ng buwan at ng mga bituin. Kaya't nawala ang 2 bahagi ng kanilang liwanag, nagdilim ang 2 bahagi ng maghapon at walang tumanglaw sa 2 bahagi ng magdamag. Pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan at narinig ko itong sumisigaw. Kalagim-lagim, talagang kalagim-lagim, ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa, pagtunog ng mga trumpetang hihipa ng 3 pang anghel.